masaganang buhay. Ako po si Mer Laison. Samahan niyo ko sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatutok kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapakinggan sa RPTV, YouTube at Facebook. Makakasama po natin ngayong umaga si Mario Estanislao, owner ng San Ignacio Agri and Lettuce Farm. Dito po yan sa Nagcarlan, Laguna. Mar? Magandang umaga po, sir. Yes. Kumusta ka? Anong pinagkakabalan mo ngayon? Ito po, nagtatanim-tanim dito pag weekend. Yes. Tapos, Kailan po kayo nag-start ito? nag-start po kami noong 2020. Pandemic pa yan, Mario? Opo, Yes. pandemic po. Alright. Yun. Nabili po namin itong property November, then nag-start po akong magtanim-tanim dito, 2021 na po. Yes. Opo. Bakit, ano ba trabaho mo dati, Mar? Ako po, hanggang ngayon po, ako Yes. po ay IT professional. Yes. System administrator po ako sa isang call center sa BGC. Yes. Ibig sabihin, nag-sideline ka into farming. Opo. Bakit farming? Ang dami naman pwede mong i-sideline. Ano nakita mo? Ano po kasi, nakakatanggal po siya ng stress pag Wow. umuwi po ako dito every weekend. Yun. Yes. Tapos nakikita ko po yung mga tanim namin na lumalaki. Mm. Every now and then, nangihingi po ako ng picture doon sa katiwala ko dito. Yes. Tapos natutuwa po ako, excited ako lagi umuwi dito pag weekend. Napakabilis naman kasi ng teknolohiya na ito. Mark, kung gusto makita yung farm personal, i-video nyo lang yan. Opo, Diba? opo, So, madali lang siya Then, na... tinatawagan ko po si Kuya Bubu. Yes. I understand. Nag-OFW ka rin, Mario. 1 year lang po ako sa Singapore po. Anong trabaho naman? IT din po. IT din. Opo. Tapos nung mag-for good ka na, eto na. Opo. Nag-try po ako mag-farming. Yes. So, paano mo natutunan ng pag-farming, lalo na yung hydroponics method? Meron po kasi akong tiniran na plot doon sa Singapore na meron siyang hydroponic farm doon sa plot. Tapos Rooftop to? to. Yes, Pero okay. tower po siya. Tower, okay. So tapos nung umuwi po ako dito, tapos biglang nag-pandemic, Yes. binalikan ko po siya. Aha. Tapos kasi po, dahil nga po pandemic, wala po tayo masyadong ginagawa sa bahay. Yes. After ng trabaho, nakahiga lang po. So, nagkaroon ka ng idea Opo, nagkaroon ako ng idea. sa Singapore. Opo. Tapos dito, pagbalik mo dito sa Pilipinas, ito in-apply mo na. Opo. Yeah. Nag-train ka na ba sa umattend ka ng mga seminar? Paano ka nagsimula ito? Umatin po ako sa sa UPLB. Wow! Si Alright. Snap Hydroponics po. Opo. Okay. Nagbayad po ako ng 1.5 Yes. training, tapos nag-YouTube po ako. YouTube University. Opo. Yes. Bali, doon lang po ako natuto. Opo. Okay. Halos lahat naman po eh. Okay, balikan natin. Ang main source of planting mo rito is lettuce. Lettuce po, dito po sa farm. Yes. Paano ka nagsimula at magkano puhunan ang nailabas mo? Nagsimula po ako dito sa farm po. Yes. Isang greenhouse. Tapos, yung planting materials ko po, nahingi ko lang po sa palengke. Ito yung mga styro. Mga grape box po. Grape, alright. Tapos lalagyan mo lang po ng lining. Yes. Nanghingi po ako sa palengke ng 10 piraso. 10. Alright, okay. Tapos, ang holes po nun is 8. So, bali 80. 10 yun. 80. 80. Alright, okay. Tapos, ang ginastos ko po doon yung nutrient solution, tsaka po yung seeds. Seeds. Opo. Alright. Naalala ko po ang seeds nun ay 1 to 50. Tapos, ang solution po is 500 pesos. Yes, more or less, magkano marang nilabas mo? Mga, more or less mga 2,000. 2,000 pesos. Kasi bumili po kang cockpit eh. Yes, Mar, ngayon nakikita ko, napakalaking greenhouse na ito. Opo. Gano'n ito marami na yung nilalaman itong greenhouse mo ito. Ito po ay 160 square meters. Ito po ay 180 square meters. Yes. Nung bang nasa isip mo, nung magsimula ka, ano ba, from family consumption lang ba ito? Tapos, naging business na siya? Nung una po, family pangkain lang po. Tapos, sinubukan po nung tao ko dito ibenta. Yes. Tapos, nasa-sold out. Tapos, nagdagdag kami ng tuna box na po. Yes. Bumili na po ako ng tuna box Okay. para marami na po. Tapos, nasa-sold out pa rin po. Yes. Maliit lang po yun na greenhouse dito, 50 square meters lang po.
gawa po siya sa bamboo. Yes. Yun po kasi yung marami dito sa area namin. Tapos I understand nung mga una kayo dinaanan pa kayo ng bagyo at nasira yung greenhouse mo. Apo. Pero ngayon apat pinatatag mo na. Apo. Naging ano na po, naging bakal na. Bakal at saka sementado na sa ilalim. Apo. May dinaanan mo na ba bagyo to? Gano'n pa katatag? Nasubukan mo na siya? Nung naging, ano po kasi siya, 1, 2, 3 na greenhouse, Yes. dinaanan po siya last year ni Bagyong Aghon. Pero hindi siya naapektuhan. Hindi po, ano po Wow. siya nun, yung Bagyong Aghon po yung nagpaano sa kanya, nagpabagsak. Yes. Tapos nung naging bakal po siya, si Oo. Bagyong Christine, Oo. tinawanan na lang po niya. Ah, talaga naman. Apo. Gano'n naman, Mare, no? In the long run, na-improve mo. Apo. Napapatatag mo. Ganon din sa pagninegosyo pag pinasok mo. Gaano ba katagal kapag ikaw ay nagtanim ng ito, main source of income mo ngayon dito ay lettuce, ano? From plantation, gaano ka ba katagal makaharvest nito? Bali po yung from seeds, Yes. mag-aantay ka po ng 15 days bago mo siya may transplant sa grow area mo. Yes. Tapos from grow area, 30 days pwede mo na siyang i-harvest. So more or less 45 days lang 45 tomorrow. days lang po. Parang manok. Parang manok lang siya. Opo. Nagmanok ka rin yata, nabanggit mo yung manok. Nagmanok po ako kaso Yes. hindi po tayo masyadong maalam eh. So, Yes, okay. Pero babalikan po siya. Kailangan lang po natin aralin talaga. Opo. Sir Mar, nakita ko, hindi ka takot sumubok kapag meron kang gustong gawin. Ano ang nagpapalakas ng loob sa'yo? Ano lang po, kailangan alam mo lang yung gagawin mo. Yes. Kailangan aralin mo muna bago ka sumubok. Yes. Para pagka nagkamali ka, alam mo kung saan ka nagkamali. Yes. Opo. Nagdo-documents ka ba dito, Sir Opo, Mar? ano po kami, naglilista Nagno-note, po. take note, Take ano? note po kami dito. Kasi pag nagte-take note ka, masusundan mo yan eh. Opo. Makikita mo kung saan ka Meron nagkamali. po kaming log notes doon sa... Yes, okay. Kanina balikan natin na sinubukan mo rin ang pagmamanok. Ano? Opo. Pero meron ka pang ilang pirasong manok dito Pang ano na lang, pangkain na lang yan? Pangkain na lang po. Alright. 5 babae tsaka isang rooster. Okay. Bukod ba sa... paano mo minamarket ngayon naman pala? Itong yung main harvest mo, bukod sa lettuce, napakarami pang mga tanim dito eh. Ano po, yung lettuce namin, meron na po kaming na-build na regular customer. Yes. Mga sanggipsal around the area. Tapos, meron po kaming grupo, ito po. Yes, okay. Meron po itong marketing team. Sila po yung may hawak ng market sa Nagcarlan tsaka Yes. sa Rizal. And eventually, magiging San Pablo po. Yes, wow. Saturated na ninyo yung buong Market, Laguna. opo. Baka itong buong Central Luzon, makukuha nyo na balang Sana araw. po. Yes, with God grace. Opo, Ano? opo. Bukod sa Samgyup, ano pa bang makikita ng ating mga kababayan kapag binisita nila itong inyong Meron farm? po kami ditong dragon fruit area. Meron din po kami ditong lansones, rambutan, tsaka lakatan. Yan po. Naku talaga Tsaka naman. meron din po kaming mga ibang mga gulay dito. Sitaw, Yes. leafy vegetables like pechay Yes. and mustasa. Ito yung kung tawagin natin conventional nasa lupa. Apo, apo. Intercrop ang pamamaraan mo, Sir Apo, Mara. apo, apo. Ano to? Ito pa yung farm manager mo na ba rito? O ikaw na ba yung idea nito? Idea po nila yan. Alright, okay. Tapos, ang tinuro ko lang po doon sa farm manager ko is yung pag-hydroponics. Kasi sa akin niya po yan natutunan. yes. Pero yung conventional, sa kanila po ako natututo. Baliktad naman po. Ayun, talagang ganyan naman yan, palitan ng idea. Opo. Ako rin, Mar, hanggang ngayon patuloy ako nag-aaral eh. Opo. Palagay ko, ganun ka rin. Opo. Yes, Opo. continuous learning. Pati naman po sa, hindi lang po sa pagpa-farming, pati po sa trabaho ko. Yes. Continuous learning po. Kanina nabanggit mo, napakaganda ng istorya ng yung lakatan na saging eh. Opo. Ibalikan mo nga sa akin ito, Mar. Nag-start po ako ng magtanim ng lakatan dahil po yung nanay ko ay na-diagnose ng dementia. Yes. Yun lang po yung saging, yung saging lang po na yun ang kinakain niya. Siguro po dahil sa lambot, sa Yes, tamis. yes, Tapos, since nag-pass away na po yung mother ko, yes. binebenta na po. Binebenta na. So, Okay, Mar, marami tayong nabanggit na mga halaman. Gano'n ba kalawak itong ating farm? mga 1.8 ano po to. Wow, almost 2 hectare Almost ito. 2 Mar, hectare. talagang ano pa bang plano po ninyong development sa hinaharap, Mar, dito sa ating farm? Doon po sa kabilang area po, meron po doon na na-discover kami na bukal. So, ang balak po sana namin is gawin siyang man-made pool. Yes. Tapos gawing camping site. Opo. Ano ang na-realize mo sa buhay ngayon, Mar, ano? Dati, focus ka lang sa pagiging IT. Opo. Hanggang ngayon, nasa IT ka. Hanggang ngayon po, Hanggang pumasok ka, nag-venture ka into agriculture. Ano bang nakita mo?
mas relaxing po talaga tong ano na to. Yes. Tong area of ano na to. Itong field na to Yes. compare sa ibang industry. Mhm. So, yun po yung isa sa mga nakita ko. Tapos, hindi siya nakakasawang gawin. Yes. Every now and then may natututunan kang iba. Mhm. Ayan po. Maraming kabataan ngayon nawawala na ng hilig sa farming eh. Napupunta na sila doon sa gadget. Opo. Ano? Opo. Pero nakikita mo ba yung pag-asa ng ating bayan ay nasa farming? Nako, kami po dito sa Nagcarlan, meron po kaming programa. Ito pong grupo namin, Yes. Nagcarlan Hydroponic Growers. Nagtuturo po kami sa mga schools. Free na po yan. Libre po. Praise God. Opo. Ang tawag po namin is Gulayan sa Paaralan. Yes. So, kami po, ang farm namin, meron po kaming adapted na school Yes. dito po sa sa baba, elementary school po. So, every now and then pinapasyalan namin sila para i-check kung tama yung pagtatanim nila. Yes. Yun po yung isa sa balik namin sa community. Yung grupo namin nagtuturo sa mga elementary school po. Very noble po ang gawain ganyan na Opo. Sir Mario, no? Yung pong hiram na talento na pinagkaloob po sa inyo ng Panginoon, ibinabahagi po ninyo Opo. sa iba. Balikan ko lang yung pangalan ng yung farm, San Isidro. San Ignacio po. San Ignacio. Opo. Napakaganda pangalan. Saan pa ito inango? Ang San Ignacio po ay patron saint ng aming banda. Ayun! Opo. Okay. So, inadapt ko na lang po since ang ganda po nga ng San Ignacio. Okay. Paano nyo naman namomotivate ang mga kabataan from gadget ay nagkakagawa na lang ng pagtatanim? Ay, yun nga po, pinapakita namin sa kanila na mas mahalaga po na kumain ng gulay, Yes. sarili mong tanim, alam mo na healthy to, alam mo na safe ito kainin. Tama. Ang hydroponics po ay hindi kami gumagamit ng pesticide, Yes. ng mga pang-spray. Mm. Pure lang po. Pure, wala po talagang kahit na anong spray. Naturally grown. Naturally grown. Tapos kagandaan itong inyong farm, Mara, no? Ano siya, alas kumpleto ka eh. Meron kang conversion na kasi sa lupa. Opo. Tapos hydroponics ka. Opo. So yun, na-share nyo sa mga Opo, kabataan. may mga pumupunta po mga estudyante dito para mag-training. Last, may pumunta po dito na taga Laguna State University para po Wow. mag-conduct ng thesis nila. Praise God! Opo. Kita mo naman. Siguro mga pangatlong grupo na po yun ng mga estudyante na nagpunta dito. Nako talaga Welcome po naman. sila dito para magturo. Para mag-aral po. Para mag-aral. Opo. Baka balang araw, Mar, itong farm mo, maging ano na rin siya, maging ATI o kaya Opo. farm tourism. Opo, bala ko po yan. Yes! ATI, opo. Ipagkakaloob po ng Panginoon Sana yan. nga po, sir. Opo. Ngayon, kung ako'y residente ng Laguna, no? Opo. Nakikita ko kasi napakaganda po ninyong mga tanim. Paano ba maka-avail ang ating mga kababayan? Paano kanila mapupuntahan? Ano bang may contact number po ba kayo dito? Meron po, i-message po nila yung San Ignacio Agri and Lettuce Farm, FB page po namin. And also, you can message yung ginagamit po namin na pang-vlog. Yes, ano po yun? 3IT na Farm, FB page. Tapos, yung number ko po, 0922 Yes. 862-8266. Pwede po silang mag-message doon para mag-inquire kung gusto po nila yung produce namin. Yes. Mar, panguli, itong aking tanong sa iyo, baka may nais kang pasalamatan na hindi ko na itanong, ibinibigay ko sa iyong pagkakataon. Thank you po sa sa lahat po ng mga tumulong sa amin dito. Sa grupo po namin na patuloy na sumusuporta sa mga produce namin na nagma-market. Yes. And sa Nutri-Hydro. Yan po. Sila po kasi yung sumusuporta sa amin pag nagtuturo kami sa Yes. sa mga school. Sila po yung nagbibigay ng nutrient solution sample pack. Yes. Tapos mga sample, yung mga grape grow box po. Yes. Yun. So wala nang Wala na po silang bibilin. yes. Opo. Talaga naman. Opo. Bukod sa mga estudyante, sa mga private individuals, welcome. Opo, welcome po. Nagtuturo din po kami sa mga private companies. Yan po. Libre din po, wala pong bayad. Kahit labas po ng Laguna. Opo. How about yung local government po natin? Ano na pong suporta? Yun po. Ngayon po, sinusubukan naming mag-accredited sa kanila. Yes. Alright. Naku, Mar, initially kami nagpapasalamat. Thank you din po. Pero mga kababayan, huwag po kayong bibitiw. Sa aming pong pagbabalik, itutur tayo ni Sir Mario Sarisaw
dito po sa kanilang napakagandang farm, San Ignacio Agri-Lettuce. Dito po yan sa Nagcarlan, Laguna. Sa pagbabalik po ng masaganang buhay. Nagbabalik ang masaganang buhay. Kasama ko pa rin po si Sir Mar. Ngayon po itutur tayo dito po sa kanilang napakagandang farm, San Ignacio Agri and Lettuce Farm. Sir Mar, ang gaganda po ninyong mga tanim na to. Ito, napansin ko po, no? Itong gitna, katamtaman pa lang ang laki, samantala ito'y malalaki na. Opo. Bakit po ganyan ang pamamaraan po ninyo? Para po pag na-harvest na po ito, may kasunod Yes. po agad. Lilipat mo na lang dito. Opo. Tapos meron po kaming punlado na for transplanting, yun naman po yung lilipat. Bakit ganun ang ginagawa po ninyo? Para continuous po yung supply namin dun sa mga regular customer namin. Kasi po Ayun. pag nawalan po kami, Lilipat yan sa iba. maghahanap lang po yun sa iba eh. So, inaano nyo yung sustainability, no? Opo. Hindi nalilipat ng iba yung customer. Opo, yun Ito po. pong nasa ating harapan ngayon, napakaganda. Pwede ko po tinan Sige yung isa, po. no? Sabi po nila kapag putira po ng ganito, healthy, full of nutrients. Opo. Ito po, ilang araw na po ito? Bali, 30 days na po siya dito. Pag ganyan pa ba, pwede na pang i-harvest yan? Pwede na po. Pwede na ito. Pero pwede po siya ng hanggang 1 week. 1 week pa, Apo, pwede na. apo. Pag ganito, Sir Mar, pera ng... Maliwanag na ano na Yes, po. so kita niyo po, no? Ang pinakamasarap na bahagi ng pagtatanim, Sir Mar, tama mo Yung ito. harvest. Yung mag-harvest ka, Opo, di ba? tama Pag po. inipat nga tayo banda rito. About this, ilang araw na po ito? Ito, 1 week na po siya dito. 7 So, 1 days. week na siya. Apo. Ang lalaki na, no? Apo. Paano po ba, bigyan nyo na pong, i-educate nyo nga po kami, tsaka yung mga nanonood sa atin. Paano ba itinatanim ang leto sa paano tinatransplant sa ganyan? Mga styrofoam lang to, ha? Opo, styro cup po. Cup, Bali, aha. bali kami po dito sa San Ignacio Farm. Ang ginagawa po namin, pinupunla po namin siya sa seedling tray. Yes. Iniiwan po namin siya doon hanggang 15 days. Tapos, after 15 days, tsaka po namin siya nililipat sa cups, tas diretso na po dito. Diretso na siya. Apo. Tapos napansin ko, Sir Mar, yung tubig dumadaloy eh. Ano pong Apo. tawag po dyan? Ito pong system po namin ay NFT system po. ang tawag. NFT. So, So, yun pa yung NFT pala, alright? Opo. Meron po kaming pump dito na nagdi-distribute ng nutrients dito sa buong bed na to. Yes. So, ito po yun. Okay. Ano bang nakita mong potential? Sabi mo kanina, meron kang Kratky. Yung Kratky, ano bang i-explain mo nga? Yung Kratky po, yun po yung set and forget kung tawagin nila. Alright. Bali po, Yun ang pinagsimulan mo? Opo, yun po yung pinagsasabi Alright. ko. So, doon po yung sa kabilang greenhouse. So, hindi ko lang po siya ginawang NFT kasi nawawalan po kami ng kuryente dito. Okay. So, ito po kasi, up to 3 days, kaya niya pong mabuhay ng walang kuryente. Pero after that, mamamatay na po siya. Okay. Na-experience po namin dito hanggang 7 days na walang kuryente. So, So, para po hindi kami mawala ng supply, ang naisip po namin, NFT, then Kratky. talaga, sakop mo na lahat. Apo. Pero nakita ko, meron kang mga ano rito eh. Solar. Hindi po, pang-ilaw lang po siya. Pang-ilaw lang. Pang-ilaw. So, yung kabuuan na, hindi pa. Hindi pa po siya, ano. Alright. Okay. Kanina yung tanong ko, balikan natin. I-differentiate mo nga yung Kratky at itong NFT. Alin bang the best sa kanilang dalawa? Para po sa akin, yung NFT yung pinaka-the best kasi yung aeration po niya, Yes. continuous. Okay. Yun po kasi yung Kratky po, nawawalan po siya ng dissolved oxygen. Alright. Pag tumatagal na po siya dun sa bed, hindi na po siya lumalaki ng husto. About yung pong paglaki ng halaman. Mas mabilis po talaga dito. Okay. Okay, sige nga. Tingnan nga natin yung banda rito. At No, visit- mapapansin niyo po, ito po. Ito, ang laki Ilang kilo po? Palagay ko. Ito Mga 300 grams. 300 grams? Opo. Pero bata pa po yan. 3 piraso hanggang 4 na piraso, 1 kilo na yan. Apo. Paano po ito, ang bentahan po ba ito per cup o per kilo? Meron po kaming mga customer na per kilo, meron naman po per cup. So ito po, ang benta po namin dun sa market, 35. Yes. Tapos yung market, ang benta po nila, 50. Pumapatong na lang. Po, pumapatong po sila. So may mga reseller po kaming market, pero meron po kaming mga customer na per kilo naman po. Yes. Ano pong variety ng lettuce ito? Ito po ay Olmeti. Ito yung malutong. Opo, Ang tsaka samgyup matamis. ito, Opo, matamis. opo. Okay. Talaga naman, ikutan Opo. nga natin itong farm mong ito, Sir
Mar, napakaganda. Opo. Ah. Mapapansin nyo po, pantay-pantay din po yung Pantay-pantay lang siya. niya. Opo. Oh, pantay-pantay siya. Ano, bakit ba ganyan siya pantay-pantay yung mga tanim mo? Yun nga po, dahil po yung ano niya, yung distribution ng nutrients niya, dire-diretso lang. Opo. 24 hours po ba yan o pinapatay? 6 to 6 p.m. po, patay na po. 6 p.m. po. Pinapatay din siya. Tapos 6 a.m. bubuksan na po. Okay, alright. Lipat tayo sa ibang mga halaman mo, Sir Mario. Opo. Dalawa pong malaking greenhouse ang pag-aari ni Sir Mario. Thank you no? po, thank you po. Yung una pong greenhouse naming unang pinuntahan, yung NFT method of farming. Ngayon po, Kratky. Opo. Yes. Kratky method po ito. Ito yung tubig mo is Stagnant. stagnant siya. Opo. Diretso lang siya. Opo. Okay. Pero nakita ko yung ibang pamamaraan ng comparison sa iba. Ba't yung sa'yo, semento yung ilalim eh? Opo. Okay. Kasi po, dito po maraming anay. Alright. Kung gagamit naman po kami ng tuna box, napakaraming tuna box po nito. Yes. So ang ginawa po namin, ginawa na lang po namin imbis na, yung iba po kasi gumagamit ng pag sinabi, ang tawag po kasi dito, Kratky bed. Yes, okay. Apo, yung iba naman po gumagamit ng palochina. Inaanay po yun eh. So ang ginawa namin, kinongkrete na namin. Yes. Sabi nga po nila, kung gagawin namin, gawin na namin ng tama. Yes. Tapos yung tubig po nito, kapag pumarbest ka, may sarili ng daluyan yan? Meron po, ito po, kung mapapansin niyo po, Yun. ito po. Okay. Pagtapos po namin mag-harvest, meron po yung dun bulb. Bubuksan lang po ni Kuya Bubo yun. Yung tubig Yes. niya, dire-diretso po yung tapon sa labas. Ayun. So, pero yung seeds mo, yung mga punla mo, ito na rin. Yun po, Yun dito na po rin yun. ginagamit mo dito at saka sa Opo. ating, Opo. sa ating NFT. Opo. Nandito Okay. po yung punlaan namin. Or, may iwasan mo rito yung punggus Opo. Ha? Opo. Mas maiiwasan mo, tsaka sa pag marbest ka, nakikita ko sa, ito, dalawa tayong kinalagyan ngayon. Ibang kulay nito. Ano bang... Ito po ay Olmeti, ito naman po ay Strosa. Ay, Strosa variety naman to. Opo. Ang lalaki po ng kanyang ano, no? Ang laki-laki ng kanyang mga parang pinaka-down niya. Opo. Ikot nga po tayo dito. Alright. Dito. Ay, ito. Pareho din ba yan? Strosa din po. Estrosa din to. Sa Estrosa ba at saka Olmeti, sa po ninyo, experience po ninyo, alin ba yung mas magandang lumaki? Mas maganda po talaga yung Olmeti. Opo, compare sa Strosa. Tapos Tsaka mas, yun din ang customer, inahanap ng customer. Opo, mas mahal din po yung bentahan ng compare dito. Kaso meron po kasi kaming specific na market na ito naman po yung hinahanap sa amin. Paano po yung pag-harvest mo dito? Weekly o tuwing pupunta lang dito yung customer? Meron po kaming everyday na harvest. Every day? Opo. Alright. Meron naman po na weekly. Yun po. Okay, about kung napadaan lang ako dito sa lugar ninyo dito, pwede kong bumili anytime? Pwede naman po silang pumunta dito kung gusto po nilang Okay. bumili. Welcome po yung mga tao dito. Alright, sige, ikot pa tayo dito. Mula po sa mga tanim na lettuce ni Sir Mario, ngayon po nandito kami sa mga fruit-bearing trees. Sir Mar, Yes, dragon fruit po. dragon fruit ito! Opo. Ano po, napabunga niyo na po ba ito? Ito po ngayong taon na to, hopefully bumunga na. Yes, pero meron ka na bungo ng may Meron po. Ito po kasi ang variety nito is Vietnam White. Yes. White flesh po siya. Yung bumubunga po namin doon is yung Moroccan Red. Ay, dito siya sa atin, ano? Opo. Lagi yun po yung Yes. yun po yung normal na variety dito sa. Sir Mar, ano po, paano po ito pinapropagate? Tulad po nito, tatanggalin niyo lang po yung sanga niya tapos Yes. ibabaw niyo lang po diyan. Okay. Plant and forget ito Tapos tutubo na po siya. Ano po ito? Seasonal po ba yan? Seasonal po ang bunga po nito from July to November Okay. ng taon. Tapos po, kapag po itinanim mo siya ng ganyan, ano pa bang kailangan pag-aalaga dyan? Hindi ba mahirap? Lalagyan mo lang po yan ng organic fertilizer like carabao manure, cow Chicken manure. chicken manure, yun lang po. Okay. Wala na pong iba. Oo. Parang ano siya, no? Added lang siya dito sa farm Opo, natin, ano? opo. Anak ko talaga naman, no? So magtanim din po kayo dito sa mga kababayan. Lipat po tayo ngayon sa ibang mga tanim ni Sir Mar. Kung Alright. mapapansin niyo po, hindi po kami gumamit ng yung concrete post. Yes, yes. Opo, ang ginamit po namin is yung kakwate. Halos wala ang gastos, eh, no? Opo. Talaga, tumubo pa yung kakawate, Opo. At the same time, repellent na rin yan. Opo, yun po yung turo sa akin nung dragon fruit sa Baras. Yes. At the same time, mayaman po daw yan sa potassium. Pag bumunga daw po, matamis talaga yung ibubunga. Kaya naman palang gaganda ng mga tanim po rin yung dragon fruit, Bali, give and take sila nung puno. Yes, gano'n, okay. Lipat tayo. Nasa green leafy vegetables naman po kami ngayon ni Sir Mario. Sir Mario, kumpleto ka rito, Opo. Ang ganda po ng setup po ninyo. Opo. Ano?
Ano pong tawag po ng setup na yan? Yung ilalim may mustasa. Apo. Habang ito naman ay sitaw. Intercropping po yan. Mm. Bali po pag natapos na po nilang harvestin yung mga mustasa dito, Yes. tsaka po sila magbabato ng fertilizer para pabungahin naman po yung lettuce namin. Yung ating sitaw. Ay, sitaw pala, Yung sitaw. sorry. Sitaw. Sir Mar, sa ano pa lang po nito, yung kanyang talbos. Kita na yan Opo. Talaga naman, paano nyo po na-set up ng ganito? Binubudbud lang po yata, ano? Opo, binubudbud lang po. Ang nakaisip po nito yung mga trabahador namin dito. Yes, Opo. okay. Talaga naman, kapag ganito pong gawin natin sa ating lupa, continuous yung kita. Opo, dire-diretso po yung kita. Masasabi mo, Sir Mar, yung bang farming is profitable? Opo, napaka-profitable po niya kung ano ka lang, masipag ka lang, tsaka marunong ka lang mag-alaga sa mga tao mo. Yes, invite po ninyo yung ating mga kababayan na subukan na rin po nilang magtanim. Subukan niyo po yung agripreneur, agribusiness. Yes. Napakaganda pong negosyo. Tsaka nakakawala po talaga siya ng stress. Sir Mar, alam ko may kapartner ka dito. Kasama ko po yung dalawa kong tropa, si Charlo Pelayo at tsaka Rino Conanan, sa pagmamanage ng farm. Kami po ang tinatawag na 3 IT na farm. Ba, puro kayong mga IT. Opo. Nag-venture kayo into agriculture. farming. Opo, into Yes, farming. okay. Sir Mar, taus-puso po Thank kami you po. nagpapasalamat. From the bottom of my heart, ang team ng Masaganang Buhay, nagpapasalamat po kami sa inyo. Thank you din po sa inyong pagpasyal sa aming farm. Naway marami po tayong naituro sa ating mga taga-subaybay. Si Sir Mar po ay nagawa niyang magtanim. Ang inyo pong lingkod ay nagawa ko pong magtanim. Food security ang palagi na namin sinasabi, starts at home. Si Mario Estanislao, owner ng San Ignacio Agri and Lettuce Farm. Dito po yan sa Nagkadlan, Laguna. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang Masaganang Buhay. Nagbabalik ang Masaganang Buhay. Ako po si Merlyson para sa ating feature plant of the week. Ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng spring onion sa mga bote ng mineral water. Harvest din po tayo ng aking mga tanim na spring onion. Tayo magluluto ng masarap at masustansyang spring onion omelette alam magsasakang reporter. Samahan niyo po ako. Ang spring onion ay napakarami pong taglay na iba't ibang health benefits sa ating katawan. Ilan po dito ay good for the liver. May mataas po siyang flavonoids, quercetin, anthocyanins at pelonic compounds. May mataas siyang antioxidant content at tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na cancer. Mayroon siyang anti-inflammatory at antimicrobial properties para ma-detox o tumalinis ang ating atay o liver. Aids digestion, lower blood sugar levels, good for the eyes, heart health, so maganda po siya sa ating mga puso, boost immunity at prevent stomach complication. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng spring onion. Ito po ay magtatanim tayo ng spring onion. So ito po yung ating mga punla, no? Po, malalaki na po yung ating mga punlang yan. Natin pong itatanim sa mga bote ng mineral water. Ito po, mga bote ng mineral water. Pinaggamitan ko na po ito sa ibang mga laman. Ngayon po gagamitin natin sa pagtatanim ng spring onion. Ito na po yung ating lupa, no? Buwagag na lupa. Ang mixture po nito, 60% buwagag na lupa, another 20% ay vermicast, tapos 20% pa ay kokopit, kaya po buwagag ang lupa. Nang sa ganun, yung mga tinatanim natin mga halaman ay malaya po makagala yung kanilang mga ugat at makakuha ng nutrients ayon sa kanilang pangangailangan. So ngayon maglagay na tayo ng lupa dito sa ating mga bote ng mineral water. Magtatanim na tayo ng spring onion, no? Sa isa pong boting ganito, pwede po kayong magtanim ng
hanggang tatlo, no? Tatlong punla. Yan. So huwag niyo pong pakapuno nang sa ganon, kapag magdadagdag kayo ng lupa, ay makakapaglagay kayo ng pataba. No? Ako po, ginagamit ko nga po ay vermicast. So hanggang ano lang po muna, yan. So hanggang leeg lang. So yun. Yun ay kukuha na tayo ng ating punla. Kukuha na tayo ng ating punla ng spring onion. Ayan po. Yan. Ating spring onion. Huwag nyo pong pakabaon, ano? Hanggang dito lang po siya, no? Takpan nyo lang po hanggang dyan. So bahagya lang po, medyo sliding ng kaunti. Yan, tapos takpan lang po ng bahagyang ganyan. Sa isang bote po ng ganito, pwede po kayong maglagay ng hanggang tatlo, no? Tatlong punla. So yan, ganun lang po. Itong susunod ay pipiraso lang po tayo. Ito, pirasuin lang po ganyan yan. Ano, bang sa ganun mananalampak po siya, no? Yan. Ito, huwag nyo pong pakatakpan, ano? So tatlo yung ating itatanim. Yan. Tatlo. Atin doon yun. Tapos takpan lang po ng bahagyang bahagya. Yan. Ito nyo po yung pagkakatakip lang, oh. Bahagyang bahagya lang. Parang sliding siya, no? Yan. Medyo i-diin lang po ng konti yan. Yan. So nakadalawa na tayo. Sa isa naman, ating tatamnan. Ano ang ating tatamnan? Ito. Kuha tayo ng ating punla. Ito yung ating punla. Yan. Hindi po ito. Dalawa siya. Pwede siyang pirasuin. No? Yan. Pag piniraso ng ganyan, sliding nyo lang po siya ng ganito. Parang sa ganun po, mabilis siyang bumawi. Makabawi. Yan. Tapos bahagya nyo lang pong takpan yan. Yan. Yung pong ugat lang yung tatakpan, ano? Huwag yung mismong katawan ng ating spring onion. So nakatatlo na tayo. Ito last, pang-apat na bote ng mineral water natin tatamnan. Sobrahin natin punla, dahil na natin punla, oh. Yan. Ito yung ating binhi ay matataba po sila, no? Yan. So sliding lang po ng ganito. Tapos dito naman, ayan, as ito, yun, nailagay pong ganan, bahagya lang pong takpan yung mismong ugat. Ayan, yung mismong ugat ang ating ano. So yan po ating apat na bote ng mineral water ng ating unang tinamnan. Pagkatanim ay didiligan po kaagad. Yan, lang sa ganun po yung kanyang mga ugat ay mag-fix sa lupa, no? Yan. Ayan. So halos ano lang po siya, no? Up ins, no? Yung ating pagkakabaon sa lupa. Itong kanyang, yung ugat po lang mismo, no? Yung ugat lang ang ating ibinaon sa lupa. So yun, i-update ko po kayo sa mga susunod na araw. Itong ating bagong tanim na spring onion. So yan po, tingnan nyo po, malabong na sila, no? Nagano na po sila, no? Usbong po sila ng musbong. Ayan. Po sa kabila, ayun, no? Yan po, ang lulusog po nila, no? Green na green. Ang spring onion po ay yung pinakamadaling pag-propagate ay yung kumuha nga po ng kanyang usbong, o kaya naman po itong kanya pong flower na ito
ano na po yan, may seeds na po yan na pwede nang i-transplant. Wala kayong enough space sa Metro Manila kayo nakatira, pwede po kayong magtanim ng ganito. Ito po, sementadong kalsada, nasa gilid ng aming bahay. Yan ang ating mga tanim na spring onion. So ngayon po, i-harvest tayo ng ating tanim na spring onion. Gawit po yung gunting, gugupitin lang po natin. Ano? Ito pong malalaking ating tanim na spring onion. Ito po, gugupitin lang po ng ganyan. Isang bote lang po ng mineral water ang ating harvestan. Marami na po tayong makukuha. Ano? Ito, yan, kita nyo po. Ganda. Ang tataba po kasi ng ating tanim na spring onion, no? Yan. Lilipas lang po ng ilang araw yan. Usbong na naman po. Usbong ito. Magiging, yan. Tingnan po. Yan. Tama na tayo. Yan, ano? So, nakarami tayong harvest. Ito pa. Yung mga malalaki rito, ang ating kukunin, no? Ito. So, dapat po hina-harvestan nyo siya. Yan. Anytime na kailangan nyo po ng gamit na spring onion, ito, lalabas ka lang po sa inyong bahay at makakakuha ka na. Kaka-harvest ka na. Makakatipid ka na. Masustansya pang pagsasaluhan ng buong pamilya. So ito, sa isang lutuin, pwede na po ito, no? Marami na to. So ito po yung ating na-harvest. Isang bugkus na rin po ito, no? Kapag ibinili mo to sa merkado, abay mahal din po yung ganito, no? Pero ito nga, in-harvest lang po natin dito sa harap ng ating bahay at gagamitin natin sa ating paglulutong masarap at masustansyang spring onion alang magsasakang reporter. Samahan niyo po akong magluto. Okay, pagka-harvest nating spring onion, ugasan po natin, no? Ayan. Sa ganon, mawala po yung konting dumi at alikabok. So, sa running water natin siya, inuugasan. Okay, pagkahugas natin ay hiwain po natin siya ng maliliit. Ayan. Kung kayo po'y naggigisa, no? Tama-tama rin po itong spring onion. Malasa po kasi yan. Ayan. Marami pong gamit sa kusina ang spring onion, no? Ayan. Ako po kapag nagluluto ng omelette, mas dinadagdagan ko po yung spring onion. Mas gusto ko po kasi yung lasa nito, no? Ayan. Alright. Sariwang-sariwa po yung ating spring onion, no? Kaka-harvest lang. Ayan. Ayun. Konti na lang. Ayan. Alright. So, isipin niyo po, isang ano lang po, isang bote lang po ng mineral water ang ating binawasan, no? Ang sobra po sa aming pangangailangan, madalas po yung mga kapitbahay humihingi sa akin ng spring onion, ano? 8 bote lang po ng mineral water ang ating ay tinanim. All year round, no? Mula nung maitanim ko ito, hindi na po kami nawalan ng supply ng spring onion. Yan. Karami tayo, oh. Okay, lagay ngayon natin sa isang mangkok. Alright. Yan. Yun. Ito po ang kumpletong sangkap ng ating lulutuing spring onion omelette alam magsasaka reporter. Siyempre po yung ating bida, ating ginayat na spring onion, 3 itlog, harina, asin at durog na paminta. Yan po ang kumpletong sangkap. So ngayon ay pagsamasamahin na natin ang ating mga sangkap. Una yung itlog. Yan, yalo po natin sa ating spring onion. Yan.
Gaya po ng banggit ko, ako kapag nagluluto nitong omelette, mas dinadagdagan ko po yung spring onion. Mas gusto ko po kasi, ano? Mas nagiging malasa po yung ating spring onion. Parang ginulay ko siya. Yan. Okay, sa 3 itlog lang po yung ating ginamit. Nasa inyo po, kung nadadamihan kayo minsan sa spring onion, pwede kayo magbawas. Ngayon, i-mix natin yan ng harina. Ilagyan natin ng harina. Pagsasama-samahin lang po lahat ng ingredients. Asin. Yan. At ang ating durog na paminta. So, tapos i-mix po natin mabuti yan bago natin siya lulutuin. Yan, haluin mabuti. Tapos maghalong mabuti yan. Yan. So, yan, no? Dapat nakamix siya ng mabuti. Yan. Alright. So, ayan, sindin na natin ating kalang. Yun. Painitin po natin ang ating kawali. Yan. Mainit ng kawali, lagyan na po ng mantika. Yan. So, painitin na din po natin bahagya ang mantika. Marami po yung ating itlog at saka yung ating spring onion. So, pwede nyo pong gawing 2 hanggang 3 salang yan. Okay, pag mainit na yung kawali, maglalagay na po tayo. Ayan. Alright, mainit na rin ang ating mantika. So, ayan po, no? Ayan. So, 2 salang. Ayan. 2 salang po natin. Ayan. Ano lang po, ano? Low fire lang po yan. Ayan, antayin lang po natin yung maluto yan, ano? Ayan, o. Mahina lang po yung ating kalang. Ganda po ng kanyang itsura, oh. Parang itsura pa lang, katakam-takam na, no? Ayan, titingnan lang po natin ilalim kapag gold brown na, luto na po yun, ano? Pwede siyang ibaligtad, yan. Pwede na natin siguro ibaligtad dyan. Baligtad natin. Ayan. Yun. Gold brown na po siya, no? Kahit bahagya lang po sa bandang ibabaw yan, ay okay na yan. Yan. Pwede na po yan, no? So ito na po yung ating bagong lutong spring onion alam magsasakang reporter. Itsura pa lang po, no? Itsurang napakasarap na. Yan. Ngayon po ay ititaste natin kung gaano kasarap itong ating bagong lutong spring onion omelette alam magsasakang reporter. Yan. Tayo. Pipiraso tayo ng ating spring onion omelette. Po. Lagyan natin sa kanin. Yan. Grabe. Ang sarap. Lasang-lasa po yung ating spring onion, ano? Tama-tama rin ang timpla, ano? Lubasa rin po yung ating durog na paminta kanina. Pero siyempre, nangingibabaw po yung lasa ng ating spring onion. Panalo. Kahit wala kang sausawan, no? Pwede nyo po itong iulam. Nasa inyo po, kung gusto nyo magsausawan ito ng ketchup, pwede rin, no? O kaya naman po sa toyo mansi, pwede rin pong gawing sausawan yan. Pero ako po, pag ganitong luto na omelette na spring onion, talo-talo na. Ito na mismo. Wala na akong ginagamit na sausawan. Nawa po ay nakapag-share na naman ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw nito. Una po, yung simple at madaling pagtatanim ng spring onion sa mga bote ng mineral water. At ang pangalawa, yung pagluluto ng masarap at masustansyang spring onion omelette alam magsasakang reporter. From garden to table, makatitiyak ka po, ano, na yung sustansya na taglay ng spring onion, makukuha po ng ating katawan. Dahil kaka-harvest lang, tapos niluto po kagad natin ng ganito pong
pang-ulam. Pag meron po kayong mga bisita, no? Ipagkainan nyo po ito sa kanila, no? Sa mga bata, tiyak po'y magugusto nila yung ganitong luto. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas, pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, magtanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Salamat po. Happy farming! God bless! Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Melanie Inigo. Sir Mer, pwede rin po ba yung tubig sa pump well na paggawa ng natural na fertilizer? Salamat po. Thank you very much, Melanie. Yes, pwedeng-pwede naman kung wala kang makuwang rainwater. Maging yung tubig sa faucet na dumadaloy dito sa Metro Manila, ay pwede rin naman pasingawin mo lamang ng magdamag nang sa ganon mag-evaporate ang chlorine. Tanong naman mula kay Noli Alipio. Hello magsasakang reporter, pwede rin po ba sa mga ornamental plants ang probiotic fertilizer? Salamat po. Thank you very much sa Noli. Yes, pwedeng-pwede, ano? Makakabuti o makakaganda yan sa ating mga tanim na pan-display na alaman o mga ornamental plants. Tanong naman mula kay Maria Evita Atienza. Hi Sir Mer, how many times po ang paglalagay ng carrot fertilizer sa ating mga tanim na halaman? Salamat po. Thank you very much sa Maria. Ako once a week kung mag-apply ng natural at organic na pataba tulad ng mga concoction na aking ginagamit at ginagawa. Pwede mo rin gayahin yan na isang beses sa loob ng isang linggo na mag-apply ng mga natural na pataba. Tanong naman mula kay Manuel Kaibigan. Sir Mer, ilang years po ba bago mamulaklak at magbunga ang lychee? Meron po kasi akong tanim dito, 5 to 6 years na pero hindi pa nagbubunga. Salamat po. Thank you very much sa Manuel. Ang lychee ay itinatanim through seeds o kaya ay Marcot method. Kapag Marcot method mo siya itinanim, within 3 years pwede mo yang mapabunga. Pero kapag po seeds mo yan na itanim, within 5 to 6 years dapat ay nagbubunga na. Mag-apply ka ng natural at organic na pataba nang sa ganon, magkaroon ng flower at bunga ang iyong tanim na lychee. At ang uling tanong natin ay mula kay Sunny Mitz. Hello magsasakang reporter, ang MSG fertilizer po ba ay pwede rin sa sitaw? Salamat po. Thank you very much Sunny. Yes, pwede naman. Mag-apply ka ng 2 beses sa isang buwan. So every 15 days, pwede mong i-apply ang MSG fertilizer sa sitaw. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko. Sa mga naging katanungan po ninyo, magtanim din po kayo ng inyong sariling pagkain. Ngayon po shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout kay Alex Puentes, Joy Ong, Tatay Roberto Reano and to all Reanos family, Joseph Chuwaabo, Lito Villagracia, Merlita Velasquez, Joji at Cindy Chen, Cristela Colentaba, Rowena Nochebuena, Heriberto Arambula, Aprilin Datu, Nanay Feli Navarra, Amor and Dennis Fajarda, Romeo and Cesar Fernandez and family, Margie Vargas at Joko Santoyo, Puring Rivera, Ma'am Fatima Apatio, Tatay Susing at Nanay Nori Kabigting, Ma'am Lydia Dison Canlas at Ma'am Peng Bartolome. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Mer Laison, kami ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.